subscriber na nag-request na i-review ko nga ulit itong si Credivo Loan App na alam ko familiar na rin kayo dito, and so far alam naman po natin na ito po ay legit online loan app. Ako, buy now pay later app din. So alam ko din, aware din kayo, lalo na sa mga subscribers ko talaga dito na na-feature ko siya nung unang labas pa lang nitong si Credivo, at agad-agad na-reject agad ako noon. So dahil na-reject po ako noon, in-apply ko po yung account ng aking husband at siya po ay na-approve, at yun po yung sinishare ko sa inyo para aware din po kayo, para po may idea kayo sa mga hindi po na-approve kay Credivo before. Pero ito na nga, this one is different kasi this year nga po, sinubukan ko pong mag-apply or mag-re-apply ulit dito using my own account. So binalikan ko po si Credivo, and gladly po, na-approve na po ako. So hindi naman pala madamot si Credivo. Again, successful naman po tayo, nag-re-apply tayo, at di ko akalain na ma-approve talaga ako dito. Ano nagiging update ngayon kay Credivo, since matagal ko na rin hindi na-feature itong si Credivo eh. Pero bago ako magpatuloy, disclaimer lang po, this video is not sponsored by Credivo. This is just based on my personal experience lang po, na gusto kong i-share sa inyo, hindi para mangutang kayo dito, kundi para mabigyan ko kayo ng tamang expectation kay Credivo Loan App. Well, eto na nga, the good thing about Credivo po ngayon is nagpapa-screen record na siya, is nagpapa-screenshot na po siya. Kasi alam nyo, before, lalo nung kauna-unahan niya, ayaw niya talaga magpa-screenshot, ayaw niya magpa-screen record. Yung ginagawa ko nun, pinipicturean ko yung aking phone para mabigyan ko lang kayo ng information. Pero natuwa naman ako sa kanya ngayon, hindi na siya madamo. So, na-screenshot or na-screen record na po natin siya para malinaw po yung information sa inyo. Well, for those of you who are interested about Credivo, ganito na po yung application po ni Credivo ngayon. Ito muna i-share ko yung application process niya, kasi hindi naman tayo ma-approve kapag hindi po tayo mag-undergo ng kanilang application na kailangan yung malaman. And mabilis lang naman po ito. So, anyways, downloadable po pala siya sa Google Play Store at sa iOS or sa App Store. Well, by the way, bago po ako mag-apply po, no, si Credivo po is nag-offer po siya ng 0 interest rate for buy now, pay later. Yes, legit po yun. And of course, nag-offer din po siya ng cash loan. So, malalaman po natin lahat yan later on. But for now po, no, click natin tong apply now. Click lang po natin tong continue under po ng data permission. Then after po niyan, is we need to fill up po our personal information here. So, this includes our full name po, our gender. And then dito po natin ilalagay yung ating mobile phone number. Then make sure na tama yan, kasi after po niyan, magpapadala po kasi sila ng verification code. And then guys, after niyan is fill upan lang po natin yung ibang details po na nandito. And then dito sa baba, naka-indicate din po at kailan po natin fill upan itong emergency contact po. And gladly naman po, isa lang po yung kailangan po nila. Then after po niyan is the job information. And then under po ng job information po, no, alam ko ito yung isa sa inaabangan nyo. So yes, nag-a-accept po sila ng unemployed, self-employed, unemployed individuals of course, no. Pero if I were you, kasi alam nyo, advantage pa rin po talaga, lalo sa mga ganitong legit na talaga namang may source of income pa rin po tayo. Yun yung pinaka-advantage nyo para mapurbahan tayo. Pero okay lang naman kung unemployed, kasi ang dami rin na-approve sa unemployed. Well, after po natin na-fill upan yung job info, no, of course, we need to fill up our current address. And then after po yan is the ID information na po ito. And guys, ito po yung mga IDs po na kinakailangan po nila. And as you can see po, limited lang po siya sa 5 IDs lang po. And I'm sure naman, meron naman siguro kayo nito. Lalo yung national ID. Well, after nyan, pipicturean po natin yan. And then that is followed by our self-verification na rin po. And then guys, bago tayo mag-proceed or i-submit yung ating information, i-check po natin yung accept all consents po dyan. Like itong mga privacy policy, terms and condition, loan agreement po, para makapag-proceed po tayo. And then after po nito guys, so my application is being processed na po agad-agad. Well, yung result naman po niya is nasa up to 3 minutes po yung waiting natin para mag-respond siya. And then nalaman ko lang din po, no, through my email, kasi nag-email siya sa akin, nakalagay po na approve daw po ako. And then nang binalikan ko po yung aking app, nakita ko rin na account approved. Let's activate it daw. So, hindi pa po siya natatapos dito, no, kasi hindi pa porket na-approve ka is yun na yun. Kailangan po natin i-activate para makita po natin magkano po yung kanilang loan offer or magkano po yung loan approved amount po natin. So, dito guys, kapag kinlik po natin tong activate now, makaka-receive po tayo ng OTP. And then, of course, na-enter natin yan kapag naka-receive tayo. And then, after po nyan, we need to input our PIN po. 6-digit PIN po ito. After po nyan, okay na, no, nakapag-activate na tayo. Babalik po tayo dito sa first step ulit na nagmumukhang magla-login po tayo dito kung okay na po yung account natin or na-activate na po natin. So, dito guys, hindi na natin i-click tong apply now. So, login na tayo kasi may account na nga tayo dito at na-approve po tayo. So, ito po yung next step, no? We need to input our mobile phone number at saka yung 6-digit PIN po. Kailangan nyo talagang alamin yun kasi yun yung pinaka-password niya. After po niya, no, nakita ko na meron akong approved loan amount po worth 4,000 pesos. So guys, masaya na ako dito kasi kahit pa paano, mataas na to sa akin as first timer. Kasi
sa husband ko, nasa 3,500 yung offer niya. So, buti na lang ako, 4,000 pesos yung offer sa akin. And ito po yung magagawa po ni Credivo, no? So, we can use this as payment method through pay with QR. We can cash loan, legal po ito. And of course, may bills payment sila dito. Guys, FYI po, itong si Credivo po kasi, ang pinaka-main function niya talaga is sa buy now, pay later. So, itong 4,000 pesos na ito, pwede natin siyang gamitin as pa buy now, pay later using QRPH code. So, pwede natin itong limasen tong 4,000 pesos by using that. Whereas, itong si cash loan po kasi, half lang po yung kinikater niya. Ano ibig sabihin ito? So, kung 4,000 pesos po yung aking approved loan offer or yung aking credit limit, ang half po noon is 2,000. 2,000 pesos lang po ang pwede ko pong i-cash loan po sa kanya. So, ito po kasi yung policy niya when it comes to the cash loan. Hindi po talaga buong credit limit natin, pwede po natin i-cash loan under kay Credivo. So, ganun po siya, no? So, okay siya kung QRPH code or as payment method, lahat ng credit limit natin pwede natin gamitin. Well, for you to have an idea po, no, ang maganda naman po sa pa-buy now, pay later nito or sa pa-QR pay po ni Credivo po, let us say, nag-try po ako dito, no? Ganito po yung mga charges po ni Credivo. So, gladly po, kapag QRPH code or QR pay po yung ginamit natin, zero interest rate po siya for 1 month. At legit po yun. Pero, of course, no, may kita pa rin po sila sa atin by means of their admin fee. May hinihingi po silang admin fee worth 1% of our loan amount. Pero okay na rin ako doon. Kahit papaano naman, diba? Pero for 1 month to pay lang po, valid yung zero interest rate niya, ha? Kapag po tayo ay walang pambayad for 1 month to pay at gusto natin siyang i-installment into 3 months, pwede naman po. Kaya lang, may interest rate na po ng kaakibat yon. And then, sa experience ko before, per 1 month po is 1%. So, kung aabot siya ng 3 months to pay na installment, 3% po yung admin fee nun. So, that's it for pay with QRPH or QR Pay. So, dito sa cash loan naman, para may idea kayo, no, sabi ko nga sa inyo, 4,000 yung aking credit limit. So, dahil may policy po si Credivo na half of the credit limit is yun lang yung ika-cash loan, 2,000 pesos lang po yung ika-cash loan natin dito. And kung makikita niyo po dito, ang pinaka-minimum to cash loan ko po dito is 1,500 pesos daw up to 2,000. So, sinagad natin ng 2,000. Yung in-offer lang po niya sa akin is up to 3 months to pay lang po. At kapag cash loan po, wala na pong zero interest, ha, kasi cash loan po ito. So, magkano naman yung kanyang interest rate? Well, here, sabi niya po dito, ang nominal interest rate niya po per month is nasa 3.99% monthly po ito, ha. So, para sa akin, okay na rin siya, diba? So, nakikipagsabay na rin naman siya kay G-Loan, kay Bilis, diba? At mas lower nga konti ito kaysa kay S-Loan, kay G-Loan. Okay pa rin siya, no? Knowing po, kapag cash loan, guys, buo po natin siyang matatanggap. Wala pong kinakaltas na admin fee. So, ganoon po si Credivo. At na-experience ko din po ito. At ang maganda kasi dito, monthly po yung repayment natin. Hindi 7 days to pay, hindi 15 days to pay. O, diba? Bongga na rin naman at maasahan din naman nating tunay ito. Kaya if I were you, if na-reject kayo noon, try nyo ulit balikan si Credivo ngayon. Try nyo magkaroon ng account, i-activate nyo yan. And try nyo rin siya gamitin, guys. Kasi alam nyo, hindi po siya mag-i-increase hanggat hindi po natin siya ginagamit. Kaya stay tuned lang po at talagan po natin yung account natin kay Credivo. At least may choice po tayo na if ever wala po tayong pang-cash or wala po tayong dalang pera, we can use na through the app po. I-scan lang natin yan as payment method. Pwede rin tayo mag-cash loan agad-agad. O diba, kahit pa paano may backup po tayo. Yun lang naman po yung pinaka-concern natin. At least meron po tayong mahuhugutan in times of need, mapa-cash loan man or mapa-buy now, pay later or mapa-as payment method man. So yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!